So, naalala niyo yung sinabi ni Mark Antony doon sa burial ni Julius Caesar? Nakuha niyo ba yon? Na? Who remembers that? The speech of Mark Antony, nung, di ba, sinaksak yung Julius Caesar ni Brutus, sabi nga na, pati ba ikaw, Brutus? Ito, Brutus. Even you, Brutus. Nung nag-funeral yung Julius Caesar, anong first part ng sinabi ng Mark Antony? Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. Kasi baka nagsawa na kayo sa akin eh. Ikaw na naman, kuya. Wala namang katapusan yung mensahe mo. Pakinggan nyo lang ako. Just for this. Please, listen. Listen, mga kapatid. Bago tayo magsimula, manalangin tayo. Hallelujah. Hallelujah. You alone, O God. You alone is what we need. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Father, maraming salamat, O God, for today. Maraming salamat sa hapon na ito na you have gathered us, even in this cold, wintry afternoon, O God, that our hearts are on fire to listen, Lord God, to your words. Father, dalangin ko, O Diyos, na ang iyong mga salita, O Diyos, ay maintindihan ng iyong mga anak, Lord God. Words, Lord God, are cheap, O God, if it comes from men, if it comes from sinners like me, O God. But Father, ikaw lang, O Diyos, ang makapagbigay ng wisdom at karunungan sa iyong mga anak, Lord God. Father, may your words, O God, spoken through your messenger, Lord, maintindihan ng iyong mga anak, Lord God. And Father, may it comes out of the abundance, Lord God, of your Holy Spirit, Lord God, that we can never really do anything without your power, Lord. Father, we thank you. And before anything else is accomplished this afternoon, we are so very careful to give you back all the glory, all the honor and praise in Jesus' name. Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. I love Sunday school. Praise God. Amen. Ano ba to? Yan. So yun. We are now on our last portions of our series doon sa Romans. Yung inatas sa akin, mga kapatid, na Romans 9, 10, and 11. No? Bear with me. Mga tatlong linggo na lang to. No? This will be 3 Sundays more. And then, next Sunday, and then sa katapusang Sunday ng August. No? So, kuha na tayo. Chapter 11 na tayo. Hallelujah. So, ang ating kuha ngayon is chapter 11, verses 1 to 10. No? Actually, itong chapter 11, sa tingin ko nga, makakuan to mga anim na banatan pa to Pero, sa tingin ko, mukhang masyado ng, i-shorten na lang natin yung mensahe natin. 3 na lang. We just make this 3 messages. Kasi dito naman sa Biblia, parang 3 lang na divisions ng kuanya. So first division is itong verses 1 to 10. So as we give honor to the Word of God, lahat tayo mga kapatid, tumayo tayo mga kapatid. Itong ating, nangyari nito. Nawala. Kinuha ko to sa ESV, English Standard Version. Romans 11 verses 1 to 10. Basahin natin ng sama-sama mga kapatid. The remnant of Israel. I ask then, has God rejected His people? By no means. For I myself am an Israelite,
a descendant of Abraham, a member of the tribe of Benjamin. God has not rejected his people whom he foreknew. Do you not know what the scripture says of Elijah? How he appeals to God against Israel. Lord, they have killed your prophets. They have demolished your altars, and I alone am left, and they seek my life. But what is God's reply to him? I have kept for myself 7,000 men who have not bowed the knee to Baal. So too at the present time, there is a remnant, chosen by grace. But if it is by grace, it is no longer on the basis of works. Otherwise, grace would no longer be grace. What then? Israel failed to obtain what it was seeking. The elect obtained it, but the rest were hardened. As it is written, God gave them a spirit of stupor, eyes that would not see, and ears that would not hear, down to this very day. And David says, let their table become a snare and a trap, a stumbling block and retribution for them. Let their eyes be darkened so that they cannot see, and bend their backs forever. The infallible, inerrant words of God, mga kapatid. Please be seated. As we pray, Father, thank you. Thank you for your words, O God. Let your words, O God, be a double-edged sword, Lord God, that would pierce the innermost morals of our hearts, O God, that we will able, Lord God, to appreciate, Lord God, your words and be able, Lord God, to accept it, the hard truths, O God. Father, we thank you once again. In Jesus' name. Amen, amen. Praise the Lord. Anong na-notice nyo doon sa binasa natin, mga kapatid? Na-notice ba kayo noon? Have you noticed anything? Ayaw ko na sanang, I really do not want to engage in that, yung doktrina na yun. Pero pag nakita ko naman sa 11, ito na naman to. Patay na naman si Pisaras nito. No? So, ganun, No, so ano bang na-remember nyo ng Romans 9 and 10? What have you remembered doon sa Romans 9 and 10 nating pinag-usapan natin doon? What have you remembered? The very controversial Romans 9. Anong doktrina yon? The doctrine of election. The doctrine of God's sovereign election. Ano yung sa Romans 10? Who remembers Romans 10? Human responsibility, no? Human responsibility. So, ang context kasi noon is Israel's unbelief, no? Romans 9 is Israel's past election, God's sovereignty, and Romans 10 is Israel's present rejection. Present rejection. Bisaya ako doon, Rejection, Bisaya kayo ba? Rejection. Man's responsibility, no? To this very day, until today, they are rejecting our Messiah, Jesus. No? Kasi 1-8, ang ebanghelyo pinesent ng Pablo, no? Paul presented the gospel, no? And how we will be living with it, no? Ang struggle natin sa Christian life, no? And then this, inexplain ng Pablo nga, bakit yung mga kapwa niya Hudyo hindi naniniwala dito sa Panginoong Hesukristo? No? Has God words failed ba? Nagpumalpak ba ang salita ng Diyos para sa mga kababayan ng Pablo na Hudyo? No, so he explains, no, na-explain ng Pablo doon sa Romans 9 na yung mga promises niya sa bansang Israel hindi naman pumalpak, no? Kasi nga ang sabi ng Diyos, hindi man niya pinili lahat na maligtas ang lahat ng bansang Israel. So ang main dito na interpretation is it's either the election was for service
or the election was for salvation. Ito yung pinagkukuanan nito eh. Pinagsiyakan ba? Ganito yung kuan natin eh. Now, titingnan nga natin kung ano nga yung talagang ibig sabihin ng Pablo, no? Ganon yung kuan ito. No, so ang posisyon natin is save, no? Save, hindi serve. Pero kung yung mga iba naman na hindi naman nagkukuan sa atin, hindi naman sila paniwala doon sa atin, we will give them a chance to present to us their point of view, mga kapatid. Hindi naman to, this is not about dictatorship yung atin eh. This is democratic form. No, hindi natin salansak nito na salansak natin sa utak mo to eh. Because hindi nga, ang ating it takes time. It takes time to change beliefs, mga kapatid. No? But ang sa atin lang is, we must be open to reason. Yun lang sa atin. Kunting tenga lang, makinig lang tayo, So, the emphasis of Romans 9 is God's sovereignty in salvation. Nabiak tayo noon, mga kapatid. We were divided on that doctrine. Ang sabi ko nga, doctrine divides. Doctrine divides. Ang sabi nga ng Ray Ortland, mga kapatid, as teachers of the word, we have to decide where we want to give blood. As teachers of the word, we have to decide where we want to give blood. And your elders decided to shed blood on this core doctrine, mga kapatid. Sa doktrinang ito, kaligtasan kasing pinag-usapan ito, mga kapatid. Salvation is at stake here. I will explain it to you later, no? Yun lang ang tayo eh. We are bleeding. But it is worth dying for. Ito lang ako, mga kapatid, no? The very purpose of this God's sovereignty, di ba, sabi ng Romans 9, is to make known the riches of His glory to the vessels of mercy. Sino yung vessels of mercy? Tayo yun eh. The purpose of this is including us, mga hintil, mga kapatid. Sabi ng Romans 9:22 hanggang 24, kaya kahit nais nang ipakita noon ng Diyos ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, buong tiyaga pa rin niyang pinagtiisan ang mga taong dapat sana'y parusahan at lipulin. Ginawa niya yun upang ipakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan sa mga taong kanyang kinahahabagan na noong una pa'y inihanda na niya para sa kaluwalhatian. Tayo ang mga taong iyon na tinawag niya hindi lamang mula sa mga Hudyo, subalit mula rin sa mga hintil. Tayo ang mga taong iyon na tinawag niya. Hindi, tayo ang mga taong iyon na tumawag sa Kanya. Tama ba yung Tagalog na to? Who has a Tagalog Bible? Mayroon, sino may Tagalog Bible? Tama ba itong kinuan ko sa magandang balita, Biblia to eh. Hindi ko lang alam kung ito ba yung kwan talaga eh. No? Na noong una pa'y inihanda na niya. Noong una pa lang eh. Noon pa. No? And then sa last verses ng Israel, ng Romans 9, hindi sila naniniwala, di ba? Ang halos buong Israel, hindi, pero mayroong naniniwala din kahit kaunti eh. Sabi naman doon, tungkol naman sa mga Israelita, sinabi ni Propeta Isaias, kahit na maging kasindami pa ng buhangin sa tabing dagat ang lahi ni Israel, kakaunti lang sa kanila ang maliligtas.
Antindi nito eh. Kahit kasing dami pa sa buhangin ng tabing dagat, ang lahi ni Israel, kakaunti lang sa kanila ang maliligtas. Hindi sinabing kakaunti lang sa kanila ang magsisilbi. Tama ba? Kakaunti lang sa kanila ang maliligtas. Hindi kakaunti lang ang magsiservisyo. Am I right? Tama ba yung basa ko? Sino bang may Tagalog Bible nito? O si Broderick, magpabasa tayo sa kanya mamaya, ha? However, no, because of God's faithfulness nga to His promises doon kay Abraham, Isaac at Jacob, nagpili talaga ng Diyos ng mga natitira na maniniwala sa Kanya, di ba? Continue natin yung 28. Dahil mabilis at matindi ang gagawing paghatol ng Panginoon sa mga tao sa mundo, sinabi rin ni Isaias, kung ang Panginoong makapangyarihan ay walang itinira sa ating lahi, na tulad na sana tayo sa Sodom at Gomorrah. Kasi pare-pareho din yung mga Hudyo sa ating mga hintil, makasalanan din sila eh. Kung hindi lang nagtira yung Diyos ng mga remnants na naniniwala sa Kanya, ubos na rin sana sila eh. Yun ang ibig sabihin niya, no? Now, ito yung God's sovereignty na namimili yung Diyos kung sino yung ililigtas niya. Now, sa chapter 10 naman ng Romans, ang unbelief naman ng Israel, no, ay ini-explain naman ng Pablo sa human responsibility. No, in terms of human responsibility, na totoo nga na namimili ang Diyos, na yung mga hindi naniniwala ay hindi pinili ng Diyos. Totoo din na yung kanilang hindi pagpapaniniwala is because of their willful rejection. Willful rejection nila sa katotohanan ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, no? Ganon din, no? Anong sabi? Dahil hindi nila kinilala ang pamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao at nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan, hindi sila nagpasakop sa pamaraang itinakda ng Diyos. Willful rejection dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan na hindi sinabing dahil hindi sila pinili ng Diyos Dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao. At nagsikap, matindi ito, nagsikap silang gumawa ng sarili nila Nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Antindi, ano bang pamamaraan ng itinakda ng Diyos? Sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. No? In-explain ng Pablo, dahil sa kanilang rejection to, hindi naniniwala tong mga to Kasi nga, sinasabi nga, ang salvation nga, ang kaligtasan, pare-pareho lang noong Old Testament at saka New Testament nung kapanahunan ng Pablo, di ba? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. At ang pangakong ito'y para sa lahat. Dahil walang pagkakaiba ang Hudyo sa hindi Hudyo. Ang Panginoon ay Panginoon ng lahat at pinagpala niya ng masagana ang lahat ng tumatawag sa Kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Di ba? No? Ang ebanghelyo na nireveal noong panahon ng Pablo, parehong ebanghelyo sa kapanahunan ng Old Testament during the law and the prophets, no? Pero nung nag-present yung Panginoon sa mga Hudyo, pinatay nila
Ang sabi nga, sa kadami-daming, yung kuando na lahat ng mga sakit na heal eh. Lahat, mga demonyong pinakain. Dami, 10,000 pinakain eh. Ilan lang yung miniwala? 120 lang yung naniwala eh. Not even 1% of the whole population of Israel naniwala sa Panginoong Hesus nung kapanahunan niya. No? So, inexplain lang ng Pablo na yung pag hindi paniniwala ng bansang Israel, hindi naman nagugulat yung Diyos. Hindi nagugulat yung Diyos kasi sinabi na rin ng mga propeta. No? Sabi ng 10:21, pero tungkol naman sa Israel, ito ang sinabi ng Diyos. Matagal akong nanawagan at naghintay sa isang bansang matigas ang ulo at suwail. Ang tigas ng ulo eh. Matagal akong nanawagan at naghintay sa isang bansang matigas ang ulo at suwail. No, grabe, no? Now, ito i-summarize natin. I-summarize natin yung 9 and 10. If I were to summarize this, ito yung summary ko God's sovereignty and human responsibility for the nation Israel. Mayroon din tong application para sa atin. This has an application for us Gentiles. No? Pwede kayong hindi maniwala nito, ano? You can disbelieve this, no? But this is what JCRCM believes, no? Salvation. If anyone is saved, it is because of God's sovereign grace and mercy in choosing one for salvation. It is because of God's sovereign grace and mercy in choosing one for salvation. Our faith to believe is the result of regeneration. No? On the other hand, if one is lost, it is because of his disobedience and hardness of heart. He cannot blame God for not choosing him. God's sovereignty and human responsibility for the nation Israel, application for us today, modern believers, ito yon, no? This is what we bled for. Dito tayo nasugatan. Dito tayo dumugo, mga kapatid, no? No? Now, here in chapter 11, Paul answers the question kasi maraming hindi naniniwala itong mga Hudyo nga eh. Wala na ba sila sa plano ng Panginoon? Have God rejected them? Ano ngayon yung mga Hudyo na to? What now for the Jews? Has God rejected Israel? Kaya di ba ngayon ang daming kumukontra sa Israel? So many. Maybe only America, Argentina, and some other countries, mabibilang lang sa daliri yung nagsusupport sa Israel ngayon. Ano? The whole world is against Israel these days, mga kapatid. No, nireject na ba sila? Hindi na ba sila ang mga pinili ng Diyos? Hindi na ba sila ang mga hinirang ng Diyos? No? I ask then, has God rejected His people? No? Now, kanino itinanong to? Ano sa palagay nyo? Kanino itinanong to? Siyempre, sa mga Roman believers, di ba? It is for the Roman believers, Jews and Gentiles. Pero, hindi to pwedeng itanong sa mga unbelieving Jews eh. Kasi ang mga unbelieving Jews, until now, naniniwala sila na dadating pa yung Messiah nila eh. Kaya nga sila ready na sila magawa ng third temple nila eh. No, sabi nga, if you have read the news, no, nagpetition sila. They are petitioning heaven, yung mga Sanhedrin nila. The Sanhedrin is petitioning heaven for the Messiah to come.
so that there will be peace in Jerusalem. No? Ipakita ko sa inyo mamaya yung news na yon. Na nagpetisyon sila sa langit, mga kapatid, dito mga unbelieving Jews na to. This whole of Israel these days, most of them are unbelieving. So hindi ito sinulat para sa kanila kasi naniniwala sila na hindi sila ni-reject pa ng Panginoon eh. Sinulat ito sa mga believing na mga Hudyo. Kasi pwede rin sabi niya, kukunti na lang kami. Paano na lang yung kaharian na pinamis sa atin ng Panginoon? Kukunti na lang tayo, marami itong mga hintil na to, parang hinahambalos na tayo nitong mga to eh. No? And then ito ring mga Gentiles, pwede rin sila ding tatanungin kasi itong Israel na to, nilaglag ng Panginoong Diyos nila. Paano naman tayo hindi ilalaglag nito? Diba? Ganon din mayroon din silang pag-iisip na ganon eh. So both believing and Jews and Gentiles. Pero ang sinasabihan talaga nito, yung mga Gentiles kasi sabi, huwag kayong magmamayabang. Mga hintil kayo. Kasi yung kapanahonan ito, mas marami na. Mas marami na, sorry ha sa mga English speaking something ha. Ikukuan ko lang to so para Tagalogizing this mensahe para everybody understands Tagalogs. Except Brother Brian. I would long for us to have ng isang parang headset ba. When we went to London, mayroong pipili ka lang ng headset doon eh. All languages of the world. Pipili ka lang. Pag nagsalita yung pastor ng English, mapapakinggan mo ng Tagalog yung kuan eh. Ang galing ng app na yun eh. I-research natin yon, Brother Ryan. So kahit na in-check yung nagsasalita dito, mararinig pa rin natin. Hallelujah. Praise the Lord. Saan ba tayo? Ito na, no? Ito yung sinulatan, na it is for the Gentiles, no? Kasi yung mga hintil, mas madami na ng kapanahonan na ito ngayon eh. When Paul was writing this letter, nung sinulat ito ng Pablo, mas marami na yung mga hintil na believers doon sa Rome. Kaya siguro, just like today, di ba? May nagsasabi na, ang iglesia na ang totoong Israel. Now the Gentile church, is now the new Israel. Yun na yun eh. Yung mga bansang Israel ngayon, wala na yan sila, hindi na yan sila mga totoong Hudyo. Baka yung dugo nila, wala na, hindi na puro Hudyo yan eh. No? The Gentile church is now replacing Israel. Kaya yun ang tanong nito eh. Sabi ng Pablo, hindi siya pupwedeng kuan eh. Hindi. Ito yung dinidevelop na kuan ng Pablo na, has God rejected His people Israel? Anong kuan dyan? Anong nakikita niyo dyan? What do you see there? No? The question, ang katanungan, nakasentro sa Panginoon, mga kapatid. Has God rejected His people? Nakatuon sa Panginoon. In-address, has God rejected His people? Hindi. Has Israel rejected God? Hindi. Has God rejected His people? Ibig sabihin, ang future ng Israel, ano yung future sa Tagalog? Ang hinaharap. Ha? Ang hinaharap ba? Ang hinaharap ng Israel ay hindi nagdedepende sa Kanya. Kung hindi, nagdedepende sa Diyos. No? Hindi sa failure ng Israel, kundi sa salita ng Diyos. What is at stake here, ang nakataya nito, yung salita ng Diyos. Yung karakter niya. Pag sinabi niyang, mahal ko tong bansang Israel na to, mahal niya. Yun ang nakataya, yung kuha niya. Mayroon bang isang salita, yung Panginoon? Yun ang nakataya nito eh. No? So, has God rejected His people Israel? Sabi niya, by no means.
For I myself am an Israelite, a descendant of Abraham, a member of the tribe of Benjamin. Hindi po pwede, sabi niya. Ang proof nito is ako, sabi ng Pablo. Ako, Israelita ako Sa dugo ng Abraham, a member of the tribe of Benjamin. Ako, kasama ako sa remnant na to. I am proof, sabi ng Pablo, I am proof of God's faithfulness. Ako, isa akong pruweba sa, ano yung faithfulness? Katapatan. Sa dakilang katapatan ng Panginoon. Then in-explain niya, God has not rejected His people whom He foreknew. Anong ibig sabihin ng foreknew? Google. Ayaw ko na magsalita ng ako-ako lang Gusto ko kayong magsalita Google mo, ano yung foreknew? What is foreknow? Foreknow. Hinirang. Synonym ng hinirang. Ano sa in English yan, foreknew? In theological terms. Mag-google nyo nga yan. I don't want to say what I want to say. I want you to say what you have been researching. Ano yung foreknew in theological terms? Google. Sino may internet dyan? Oh. Please. Knew before. Knew beforehand. Alam niya na. Bago pa lang. No? In advance. He knew in advance. Bright, goodness, Google that. No? Then, nagbigay ng example. Paul gives another example. Aside from him, he gives another example from the Old Testament. Do you not know what the scripture says of Elijah? How he appeals to God against Israel. Lord, they have killed your prophets. They have demolished your altars. And I alone am left. And they seek my life. Mababasa natin to sa 1 Kings 19, 10 and 14. Naalala niyo ba itong Elijah? Naalala niyo to si Elijah? Yung na-preach ko tong Elijah 'Di ba nung nagkuhan sila ng altar doon sa Baal, mga 850 yung mga gods ng Baal. Sabay offer sila, hallelujah, hallelujah. Siguro sila sa mga Baal, hindi sinagot ng mga Baal nila. Pero nung Elijah, binasa lahat. Sige, double, basahin nyo yan. Nilamon ng Panginoon yung offering Pinatay nga yung mga prophets ng Baal Sabay, sinabi niya kay Ahab, umuwi ka na. Kasi uulan, kumain ka na. Uulan ngayon. Bumuhos yung ulan. After 3.5 years of drought, mga kapatid, umulan Sinabi ng Ahab kay Jezebel, ano nangyari? Para sana baka ma-convert din Jezebel Anong ginawa ng Jezebel? Binantaan pa yung Elijah. Nagpasabi doon sa mensahero, puntahan mo nga si Elijah, sabihin mo kay Elijah, kung hindi ngayong oras na ito, papatayin ko siya. Bukas. Natakot yung Elijah Natakot. Walang revival. Akala na magkaroon ng revival kasi sabi na nila, the Lord, He is God, the Lord, He is God. Wala Walang may naniwala kay Elijah. Nagsabi pa nga sila, oy Elijah, papatayin ka ni Jezebel. Natakot yung Elijah. Nagtakot kasi sabi na, isang araw naglakad Kulang pa. 2 marathon yata yung nilakad nito From Carmel to Negev to Jezreel, 2 marathon to. Days journey. Takbo yung Elijah, luoy kayo. Natakot So he appeals to God against Israel. Bakit hindi siya? He appeals to God for Israel. Bakit against kay Israel? He appeals to God against Israel. Why did Elijah did not appeal for Israel? Against sa kanila Kasi akala niya failure yung ministry niya As per Elijah,
his ministry was a failure. Nobody believes in him. No? Sabi niya, di ba? Nag-give up na rin siya. Wala na tong Israel na to. Talagang puro evil talaga yung hari nito. Wala na sigurong kwanto. Wala nang pag-asa tong Israel na to eh. No? I am alone, I'm left, and they seek my life. Antindi nito eh. Ha? Anong focus ng Elijah? Bakit ang focus ng Elijah? Mali yung focus ng Elijah, mga kapatid. Kasi ang focus niya, yung tao eh. They, my. Nakapokus siya sa tao, mga kapatid. Anong sabi ng Diyos sa kanya? But what is God's reply to him? Kinurek ng Diyos yung Elijah. Napagod yung Elijah eh, napagod, no? Sabi ng Diyos sa kanya, I have kept for myself 7,000 men who have not bowed the knee to Baal. 1 Kings 19:18. Nilakihan ko lang yung I at saka in-underline ko lang yan, mga kapatid. No? Pero sa pareho lang naman yung size nila. No? Pinalakihan ko lang para ma-prominent ba talaga. In-underline ko pa eh. I have kept for myself 7,000 men who have not bowed the knee to Baal. Nakita niyo yung sovereignty ng God dito? Yung soberenya ng Diyos dito, mga kapatid? No? Galing, no? No? Hindi niya sinabi, huwag kang mag-alala, Elijah, mayroong 7,000 na naniniwala sa akin dyan eh. Hindi niya sinabi. Sabi niya, I have kept for myself 7,000 men who have not bowed the knee to Baal. I have kept for myself 7,000. So too, at the present time, there is a remnant chosen by grace. Parang kanta kanina, no? So too, at the present time, there is a remnant chosen by grace. Mayroon palaging remnant, mga kapatid. Akala ni Elijah, wala na. Ako na lang, Lord. Kaya nga ako natakbo eh. Sabi ng Diyos, mayroon pang 7,000 pinili ko. So too is the present time. There is a remnant chosen by grace. Ano tong chosen ito? Ang chosen ito, pag titingnan mo to sa Bible Hub, titingnan nyo sa Bible Hub to, Greek lexicon, ang chosen ito, ang word chosen ito, divine selection ang ibig sabihin nito eh. A divine selection. So too at the present time, there is a remnant, a divine selection by grace. No? Sino bang divine? Who is divine? God. God is divine, right? So yon. Tingnan natin sa ibang translation, ha? Let us look at the other translation. Sa New King James Version, ito yung sinabi, Even so then, at this present time, there is a remnant according to the election of grace. Mayroong remnant according to the election of grace. Mayroong natitirang mga mananampalataya according to the remnant, according to the election of grace. Sa New Living Translation, sinong man New Living Translation ito? Who has a New Living Translation Bible? Wala? Basahin mo. Microphone. Steven. Ayan, yung Romans 11 verse 5. New Living Translation. Dito ka sa harap. Pogi, no? Galing eh. Basahin mo. New Living Translation. So, Romans 11 verse 5. It is the same today, for a few of the people of Israel have remained faithful because of God's grace, His undeserved kindness in choosing them. His undeserved kindness in choosing them. Palakpakan natin si Stephen.
Hallelujah. Tama pala yung nakopya ko. It is the same today. For a few of the people of Israel have remained faithful because of God's grace, His undeserved kindness in choosing them. Meron bang remnant today? Is there a remnant today? Last 2 weeks ago, I saw a full-blooded Israeli, mga kapatid. Nakapapicture pa ako sa kanya. Amir Charpati. Picture. A full-blooded Israeli. Christian Israeli. Joel Rosenberg, John Markel, Yair Pinto. Yung kasama niya sa TBN, yung Boots on the Ground, si Sosyani, Mate Sosyani. Many more, Olivier Milnik. No? Bakit sila naligtas? Because of God's grace, His undeserved kindness in choosing them. No? Ang galing, ang galing. No? Sa next verse na naman is very interesting, mga kapatid. But if it is by grace, it is no longer on the basis of works. Otherwise, grace would no longer be grace. Ang galing ng Pablo, the greatest theologian beside the Lord Jesus Christ. No? Contrast. Contrast, di ba? But. Di ba? But. Contrast niya. He is contrasting grace and works. No? Pero, pag basahin mo nga itong Romans, ang usual na kinokontrast ng Pablo, faith and works. Is it not? Usually, sa kaligtasan, ang kinocompare ng Pablo is yung pananampalataya at saka yung gawa. Pero dito, but if it is by grace, it is no longer on the basis of works. Bakit kaya? Ikuha natin to, himay-himayin natin to, ano? No? Find out natin to, find out natin. First, let us define works. Works. Works refers to anything that we can do ourselves. Di ba? Work yan eh. Ang mga bagay-bagay na kaya nating gawin sa ating sarili. So, in terms ng kaligtasan, it can be good works or sa mga Hudyo, works of the law. No? How about faith in God? Anything that we can do by ourselves. Can we consider works? Faith in God? Kasi action yan eh. Believing and calling on the name of the Lord. That is human action, di ba? Verbs yan eh. Verb, action word. That is anything that we can do by ourselves. Diba? Kung tayo, mga makasasalanang tao, mayroon tayong kakayahan. Kung mayroon tayong kakayahan sa ating sarili nating malayang kalooban, mga kapatid, sa ating sariling malayang kalooban, na tayo walang pakikialam yung Diyos, na tayo ay maniwala at tumawag sa Panginoong Hesukristo para sa ating kaligtasan, ito ay isang bagay na pwede natin gawin sa ating sarili. Is it not? In English, if we sinners have the ability on our own free will without any intervention from God, can believe and call on the name of the Lord Jesus Christ for salvation, that faith is something that we as sinners can do on our own. Is it not? Diba? Kung tayong mga kasalanan, meron tayong abilidad sa ating sariling malayang pagpasya na walang pakialam yung Diyos, na anumang pakialam ng Diyos, na makapaniwala tayo at makatawag sa Panginoong Hesukristo para sa ating kaligtasan. Ang pananampalatayang iyon
ay something na tayo, mga makasalanan, kaya nating gawin sa ating sarili. Ang galing ng Tagalog na yun, Pero parang barok ata yun eh. Now, ang tanong nito, hindi ba yun gawa? Is that faith not considered work? Because it is by our own man. Di ba? If God chose us because He know na pag pinili tayo ng Diyos, kasi alam ng Diyos na tayo somewhere in time, somewhere sa mga buhay natin, maniniwala tayo sa Kanya, hindi tayo pinili niya according to grace, but according to what we will do in the future. Diba, kung pinili lang tayo na pinili ko to kasi maniniwala to, 1976, maniniwala to si Jonathan sa akin eh. So 1976, pipiliin ko yan eh. Pili ko na yan eh. It is not on the basis of grace. It is on the basis of my belief. Diba? Yun ang kung ito eh. No? Now, joint effort ba? Parang partnership ba? Ang salvation is a joint effort. Kailangan mag-cooperate ka sa Diyos. No? Now, if salvation is a joint effort, gumawa ng Diyos ng paraan niya para maligtas ka, ikaw, kailangan mo rin gumawa ng paraan para maligtas ka. Ano ang sabi ng Pablo? But if it is by grace, it is no longer on the basis of works. Otherwise, grace would no longer be grace. No? Hindi po pwedeng joint effort yan eh. Kasi grasya nga eh. It is no longer on the basis of works. Otherwise, grace would no longer be grace. Now, i-define natin yung faith ngayon. We will define faith now. Faith is trusting God for salvation. Faith is trusting God for salvation. Human action. Di ba? Ito yung gagawin natin eh. Faith eh. Is trusting God for salvation. Verb pa rin yan, ano? Ito yung gagawin natin, di ba? Para maligtas tayo. Di ba? What shall I do to be saved? Sabi ng Philippian jailer, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Verb. Action word. No? We are saved by believing and calling on the name of the Lord. Tama ba? If you confess with your mouth and believe in your heart that Jesus is Lord, you will be saved. Sabi ng Romans 10 eh. Di ba? So, action word. Action. However, sabi nga ng Pablo, we are not saved on our own works. Hindi tayo naligtas sa ating mga sariling gawa. But by faith, sa ating pananampalataya. No? Now, paano? How come faith is not considered work? Paano mangyayari na ang faith na ito ay hindi na consider na ating gawa? Because our faith comes from God. Yun na. Tinanggap mo na lang eh. Boom! Nahulog sa'yo. Uy, tanggap ko eh. Kasi package kasi yan, mga kapatid, yung kaligtasan ng Diyos eh. Hindi yan parang 50-50, 50 sa akin, 50 sa'yo. O kahit, sige, 99 sa akin, 1% sa'yo. Whole package yan, mga kapatid, no? All glory belongs to God, mga kapatid. Hallelujah. Now, how about grace? Grace is about what God has done. Kaya nga, what God has done, our faith comes from God because it is grace. Hindi na work yon, kapatid. Ang kinukumpare dito ng Pablo, ang inahambing ng Pablo dito, no, hindi yung kayang gawin ng tao. Hindi yung mga kayang gawin ng tao. No? Paul is emphasizing here, no, yung mga the ones chosen by grace, those saved remnants, hindi yun what they have done, but what God has done for them. Yung mga remnants na naniniwala, hindi yun ang kung anong nagawa nila, kung ano ang nagawa ng Diyos para sa kanila. No, yun ang doon eh.
Kaya ang pinili ng Pablo ditong word is grace, mga kapatid, hindi faith. Kasi yung faith, pwede pa rin gawin ng tao kasi yan eh. Gawa pa rin ng tao yan, ano? Faith and works are things that men can do. Di ba? Naniwala tayo, di ba? Action yun, naniwala tayo. It is something that men can do. No? Human activities. Faith and works are human activities. No? Pero nga, sabi ko, ang Pablo hindi nagko-compare between two human activities. Paul is comparing, nagko-compare yung Pablo sa activity ng Diyos at saka activity ng tao. Kaya nga, ginamit niya dito, grace. Grace is the work of God. Works are those activities by men. Why is Israel preserved, mga kapatid? So too, at the present time, there is a remnant chosen by grace. Bakit meron silang remnant, mga kapatid? Because of grace. That action is from God. Diyos yung, sino ba makabigay ng grasya? Di ba Diyos lang? Di ba? It is God who decides to save a remnant. Ha? Klaro ba? O klaro pa sa putik? Ha? And then, nagpatuloy ang Pablo. What then? Israel failed to obtain what it was seeking. The elect obtained it, but the rest were hardened. Ano sa Tagalog to, Brother Rick? Ano sa Tagalog? What then? Israel failed to obtain what it was seeking. The elect obtained it, but the rest were hardened. Anong sabi sa Tagalog? Basahin. Ano ngayon, hindi nakamtan ng buong Israel ang kanyang ninanais, sapagkat matigas ang ulo ng iba. Ang mga hinirang lamang ang nagkamit dito. Ang mga hinirang lamang ang nagkamit nito. Ano yung hinirang? Ha? Pinili. Sinonym ba? Sinonym ba yung hinirang ng pili? Sinonym ba yon? Ha? Ha? No? Di ba? Ano ngayon? Hindi nakamtan ng Israel ang kanyang hinahanap. Anong hinahanap nila? Di ba? Righteousness, di ba? Sinong nagkamit? Yung mga hinirang. Yung mga hinirang. No? Yung mga hindi, matigas yung ulo. Ang sabi pa nga sa ibang translation, no? Pero ang karamihan, pinatigas ang ulo. No? Kasi dito, ang kwan dito, but the rest were hardened. Parang mayroong outside force na nagpatigas sa kanila, no? Kasi hindi sinabi dito na, what then? Israel failed to obtain what it was seeking. The believers obtained it, but the rest hardened themselves. Hindi sinabing ganun eh. Tama ba? Nasa Biblia ba ninyo yung the believers obtained it, but the rest hardened themselves? Mayroon bang hardened themselves sa Biblia nyo? Wala ba? Wala? Ang sabi? Sapagkat matigas ang ulo ng iba. Matigas ang ulo ng iba. O matigas ang ulo din nila. Oo. Pero dito, pinatigas eh. Pinatigas. The rest were hardened. Ha? Hindi sinabing, mayroong outside force nga eh. Mayroong outside force. No? Paano nalaman natin na mayroong outside force? Ha? Gawa-gawa mo na naman yun, kuya eh. As it is written, God gave them a spirit of stupor, eyes that would not see, and ears that would not hear. Down to this very day. Hanggang ngayon, mga kapatid, totoo yan, no? Eyes that would not see, and ears that would not hear, down to this very day.
As it is written, God gave them a spirit of stupor. That is Isaiah 29:10. And the rest is Deuteronomy 29:4. This is the law and the prophets, mga kapatid. Ang galing ng Pablo eh. Kumpleto, Ricardos. The law and the prophets, mga kapatid. Ano ba tong spirit of stupor na to? What is this spirit of stupor? Ano sa Isaiah 29:10? Si Brother Melvin, anong Isaiah 29:10, brother? Basahin mo nga, yung Isaiah 29:10. Yung God gave them a spirit of stupor na yan. Oh. Oh, sige. Oh, ayos lang yan. Isaiah 29:10. Anong spirit of stupor na yan? 29:10. Isaiah 29:10. Oh, Bible practice. Kaya kailangan importante mayroong Biblia na hard copy, no? Kasi yung AI ngayon pwede nang ikuan yung Biblia. Ano, brother? For the Lord has poured out on you the spirit of deep sleep and has closed your eyes. Oh, tama na, brother. Ano? Basahin mo nga, brother. For the Lord has poured out on you the spirit of deep sleep. A spirit of deep sleep. Tulog mantika. Tulog mantika to, eh. A spirit of stupor, deep sleep. Kahit nagisingin mo, tulog na tulog, himbing na himbing, tulog mantika eh. Talagang parang patay. Patay na ba yan? Buhay pa ba yan? Tulog na tulog eh. Deep sleep, sarap nito eh. Hindi pa ako naka-deep sleep eh. No? Madali akong magising eh. Masasyak ako eh. No? Who gave them a spirit of stupor? Who gave them a spirit of deep sleep? God gave them a spirit of deep sleep, eyes that would not see, and ears that would not hear. Ang patay, parang matigas ng ulo talaga, parang hindi nakakarinig. Yan, Diyos yung gumawa niyan sa Israel, mga kapatid. The elect obtained it, but the rest were hardened. Until now, down to this very day. Hindi pa kontento ang Pablo. Nagbigay pa doon sa poetry nila. Psalms, mga kapatid. And David says, let their table become a snare and a trap, a stumbling block and retribution for them. Let their eyes be darkened so that they cannot see and bend their backs forever. Psalm 69, 22-23. Na-share ko to sa one of the prayer meetings, mga kapatid. This Psalm 69. This is also one of the Messianic Psalms, no? Written by David. This Psalm is a Psalm of desperation, no? Sabi ng David nito, para mga kalaban ni David nito, para yung mga sarili niyang kababayan eh. No? Kasi doon kung basahin natin doon sa Psalm 69 nga, ang sabi ng 69, I have become a stranger to my brothers, an alien to my mother's son. Psalm 69 verse 8. Kaya nagdasal na lang yung David na sana makuha na itong mga to. Sabi nagdasal, imprecatory psalm, let their own table before them become a snare, and when they are at peace, let him become a trap for them. No? Grabe itong kuwan eh. Nireject yung David kasi parang may nagkudita sa panahon nito eh. Nagkudita, no? David is suffering from his enemies that are his kababayans, no? Ito na yung prayer ng Panginoong Jesucristo doon sa cross niya eh. No, let their table become a snare and a trap. Ano ba tong table na to? Pag table, sinasabing table, it is a place of safety, mga kapatid. No? Pag sa lamesa tayo, nakain tayo.
tiba-tiba tayo, happy tayo sa lamesa eh. Pag kumakain tayo, nandun yung mga blessings natin sa lamesa. Di ba? We have plenty of blessings on our table. Our table is a safe place. Ano ba itong ibig sabihin ng table na to? What kind of table is this? Ito yung mga privileges ng mga Israelites, mga kapatid. Nung basahin natin sa Romans 9, it is the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, the worship, and the promises. To them belong the patriarchs. This is their table. Now, it has become a snare and a trap for them. No? Pag-reject nila kay David, parang ang Diyos na rin yung nireject nila. Diba? Kaya nakapag-pray yung David na ganito eh. No? This Psalm 69, is written for the enemies of God. No? Which in this case nga, is yung mga Hudyo. No? No? Yung mga privileges nila, nagiging trap sa kanila. Their blessings became a trap for them, a stumbling block, and a retribution for them. Tindi, no? Yung marami nilang alam patungkol sa Diyos, nagiging, ano yung trap sa Tagalog? Patibong. Patibong sa kanila. No? A stumbling block and a retribution for them. Grabe, no? Ano ngayon? Ano ngayon? Pakialam natin dyan, yung future ng Israel na yan. What does it have to do with us? Nakakatulong ba yan sa cost of living? Nakakatulong ba yan sa pagbabayad ko ng mortgage? What? So what about Israel's future, kuya? Pakialam natin dyan sa future ng Israel na yan. Ha? Anong explain mo dyan? Yung future ng rejection ng Israel na yan. I asked then, has God rejected His people by Israel? No means, di ba? Ano ngayon? What does it have to do with us today? God's promises never fails, mga kapatid. Yun lang. No? The certainty that God will fulfill His promises to Israel assures us that He will also fulfill His promises to us, Gentile believers. Our security rests on the sovereign grace of God. Mga kapatid, no? Hindi sa ating performance kasi pwedeng bukas magkasala ako eh. Baka hindi pa ako makapag-sorry sa Panginoon. Wagams na ako eh. 'Di ba? Paano pag nakakita ako ng Miss Universe diyan? Ha? Sabi ko, papalitan ko kaya Esther Babes. Boom! Sabay, tinamaan ako ng kidlat. Boom! Hindi pa ako nakasorry, Lord. I've sinned against God. Is it not? Hindi yan nakasorry. So that is my assurance that He never fails me. Kasi nagkasala ako eh. Hindi ako nakahingi sorry. Sekreto eh. My secret sins. Di ba? But God's promises never fails. What God has started, He will faithfully finish the work that He began in me until the day of Christ Jesus. No? Ano naman ang next? Warning against unbelief, mga kapatid. We must learn from Israel's mistakes. Di ba sabi, learning from our mistakes, hindi. We learn from other people's mistakes para hindi na natin magawa. No? No? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. No? Sabi ko nga kanina, be open to reason, mga kapatid. No? Godly wisdom. No? Kasi itong doctrine of election na to, hindi to parang cold, hard truth. Na parang ang Diyos is arbitrary, parang unfair naman yung Diyos na yan. Eh. It is a warm, compassionate, and loving truth, mga kapatid. Chosen by grace, elected
accepted by grace, no? God, no? Ang Diyos, mga kapatid, is perfectly righteous if He sends all of us to hell. Walang maka-question ng Diyos dyan kasi lahat tayo guilty. All have sinned and fallen short of the glory of God. No one is righteous. No, not one. So God is perfectly righteous to send us all to hell. Default. We are running the race to hell, mga kapatid. But through His grace, God decides to save a remnant. Tayo yun, mga kapatid. Kaling, no? We are all sinners deserving of God's wrath. No? Sabi nga ng kanta kanina, we will not turn to God on our own will. If not for the grace of God, we will not turn to Him. If not for the grace of God, we will not obey His commands. No? Until God, in His free grace, would come and call us and save us to make us part of the vessels of mercy, mga kapatid, no? Do not let your table of beliefs become a snare and a trap for you, mga kapatid. Kasi baka ito na yung paniniwala mo, it might become a trap to you. Hindi ka na pwedeng matuto sa ibang katuruan sa ating Panginoong Hesus, mga kapatid, no? Na magre-resist ka na. Tulad ng Israel, lahat na lang ginagawa ng Diyos sa kanila. Nagbuhay ng patay. Nagpalabas ng mga diablo sa katawan ng tao. Hindi pa rin maniwala, tigas ng ulo. Kasi mayroon na silang sariling table nila na nagiging patibong at trap nila, mga kapatid, no? Yun ang ating kwan eh. We are warning against unbelief of these core doctrines ng salvation, mga kapatid. Please, pag-aralan nyo. Be open to God's words. Yun lang ako, mga kapatid. All glory belongs to God, mga kapatid. Manalangin tayo. Hallelujah. Father, maraming salamat o Diyos sa iyong mga salita. Father, I am just a sinful man, Lord God, trying to expose your words. It is not within my power to make your people believe, Lord. Ikaw lang, O Diyos, ang may kapangyarihan na magbigay ng karunungan sa iyong mga anak na kami ay maniwala sa iyong salita, O Diyos. Father God, may we always, Lord God, look upon you. Look upon your grace and mercy, O God, na sa aming sarili, hindi namin kaya ito. But because of you, Lord, we are saved by grace through faith. Maraming salamat, O Diyos, once again. In Jesus' name we pray. Amen, amen.